may nakita akong video na kumakalat ngayon, lalong-lalo sa krimen. Yung malilink din sa problema ng buong mundo, which is yung walang kasalanan is yun ang napapagbintangan. Yung may kasalanan, yun pa yung walang kasalanan daw. So walang proper police investigation, lawyer, case handling, tapos judging, and talagang pinaglalaban is pera lang. Walang proper balance ng totoong katotohanan. At minsan, dito sa post na to, minsan pinapatay din nila ang taong hindi naman namatay, nag-ano sila ng fake news. Mas maganda magbigay ng opinion through truth, tapos magbigay ng advice, motivation, kaysa makisama sa, well, may part naman sila din, yung mga gumagawa ng ganun, panggulo lang. At makukuha nung isang tao na mas advanced, na may nakikita beyond more, hindi lang sa physical, spirituality din na may matututunan yung mga ganong tao. May part din naman sila sa buhay. It's another, learning lesson, tapos may part din doon na miracle kasi may natutunan ka. And realization, reflection, na, confirmation, na bibigyan mo ng, yung sarili mo ng, ng magandang inner growth, shadow work, and ano pang tawag doon. So, etong krimen na to is, alam nyo naman, magbibigay ako ng, yung title ko is OFW sa Kuwait na nilagay daw ang bata sa washing machine at namatay. Parang ililink ko dito yung mga krimen na nangyayari. Kasi, wow, 10 years siya nagtrabaho dun sa amo niya. At ngayon lang nangyari to. Tumagal siya, ha? Siguro mabait tong OFW na to, nagustuhan ng amo, or meron siyang patience, understanding, kasi kailangan ng pamilya niya, kaya tumagal. So, at may mga pangyayari na parang sumira ng relationship. Ito ang isa sa relationship. Yung, kunwari sa mag-asawa. Mag-asawa silang matagal na 25 years, sabihin mo na. Tapos may biglang dumating na third party. Biglang yung third party na lang yung inaasikaso ng guy or yung babae. Hindi na lang inisip yung pinagsamahan, yung mga struggles, yung mga problem na kinaya nila sa relationship nila. Pero yung bago na nakilala, dahil siguro may kakaibang feeling, like excitement, nawala na lahat. Na parang iglap yan. Anong nangyari? Nawala yung emotional knowledge doon. Nagkaroon din ng identity crisis. Nawala sa sarili. Nagpademonyo sa sarili. Sariling kagustuhan lamang. Sa ego and pride. Sino ba talagang demonyo? Sarili talaga, di ba? So, instead na i-solve yung problem to the proper way, wala na. Sinira na yung relationship nila. Bawat isa. So, ayan. Ito yung first na pinost ko na nakita ko. Well, actually, ang inisip ko lang dito kung bakit dinuwit ko din sa aking TikTok channel is yung part na nasa isip ko doon is hindi na ako nag-further research. Yun din ang pagkakamali ko kung anong nangyari. Hindi ako nag-further research. Basta nilink ko siya sa lahat ng problema dahil tungkol sa depression, stress, anxiety, and naglagay ako ng message. So, mostly naman ito yung nararanasan natin bilang tao, hindi lang tungkol sa OFW, pero bilang tao. Kaya hindi natin maiwasan na makakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Lalo pag hindi talaga tayo protected sa teaching ng ating Ama na Panginoon. At hindi na-build yung empathy, kindness, concern, at yung laws na sinasabi nila, yung
hindi dapat gawin at yung tamang gawin, spirituality and physical. Kasi nakalink pa rin yung laws natin sa spiritual and physically kahit anong gawin natin. Kahit alisin man natin yung libro na yan, yung libro na Bible. Yun pa rin ang sinasabi sa Bible. Pag alam mo ang tama at mali, makikita mo din naman sa Bible yun. May mga kanya-kanyang verse kasi. So, ito panurin natin. Oh yeah, totoo po ang balita. Si kabayan nakapatay po. Pinatay niya yung inaalagaan niyang 1-year-old. Wala yun sa investigation. Nabugnot daw tong si kabayan dahil maingay, makulit yung bata. Nilagay niya ngayon sa washing machine. Pinaikot yung washing machine. Habang nandun yung magulang habang nandun po yung magulang. Well, siguro hindi niya intention na mamatay yung bata, pero talagang nilagay niya sa washing machine yung bata. Anong lakas nung bata para, 'di ba? Para po isalba niya yung sarili niya sa isang washing machine na umiikot. Ayan. Nagkaroon ng injury yung bata that caused its death. And kaya lahat po ng mga OFW sa Kuwait, talagaan niyo po yung mga bata, yung magpa-good shot kayo kasi alam ng mga employer yung balita ngayon. Naiparating na rin natin to sa OWA. Alam na po ng OWA yung nangyari. At they are contacting the embassy and MWO sa Kuwait. Kasalukuyan po nakakulong na yung OFW. Hi, God bless you. Naman na ako ng content nito nung una, may nakita ko tapos shinare ko tapos sinabi ko kung ganito yung yung pakiramdam mo na stress ka, depressed, may anxiety, tapos wala ang Diyos sa buhay mo is magagawa mo talaga ang ganitong krimen. Ang meaning ko doon is yung mga nakakaranas ng stress, depression, and anxiety is kailangan talaga nating gumawa ng paraan na bumalik sa Diyos. Literal na general lahat yun. Hindi lang being OFW pero bilang isang tao. Pero kasi dami ko nang nakikitang content pabalik-balik sa FYP and nasa Facebook pa. Baka sa nasa Instagram pa nga eh. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan which is ang point ko din dito is mag-ingat tayo sa i-content natin at sasabihin natin ang pag-judge na yan. Lalong-lalo kung hindi tayo marunong mag-accept ng kasalanan natin na isa tayo sa panggulo, dahil lang sa sinabing pinatay talaga niya, is naniwalan tayo at yun ang sinabi natin sa content. So, hindi pa nga natin alam kung anong itsura nung Filipina na gumawa. Tapos yung bata, kasi may mga nakalap akong video, magkaiba kasi eh. Tapos may sinabi nilang, may binigay din silang video na talagang pumasok yung bata sa automatic na washing machine. Tapos meron akong nakita mga comment na hindi naman automatic na washing machine is kundi manual daw. Or ordinaryong washing machine. Kasi compare mo yung umiiyak na may bandage tapos yung walang broys yung isa. Tapos yung isa may broys. Tapos yung sinasabi nilang CCTV, parang cellphone camera naman na na naglalakad na video yung tao. Tapos nakat-cut siya. Tapos pag isusum mo naman yung CCTV is at nakalagay sa isang video is live talaga. Pag isusum mo siya is medyo mag-blurred or depende rin sa posisyon niya or quality ng camera kahit isusum mo is clear. Pero yun is parang cellphone na gumaganong ayan, gumagalaw. So, ingat-ingat tayo sa papakalat din natin. Yan ang isang dahilan kung bakit, lalo nating sinisira yung relationship natin sa isa't isa. Lalong ini-spread natin ang hatred and anger. Pero ang mas hindi natin tinatanggap is katotohanan. Na binibigay na nga lang yung katotohanan, mas nagagalit pa tayo. Iba ding sitwasyon yun. Pero ang point dito is,
siguro hayaan na lang natin silang gawin yung talagang trabaho nila, mag-imbestiga. Tapos, i-pray na lang natin yung sitwasyon na lumabas yung katotohanan. At lumantad yung katotohanan kung ano ba talagang nangyari. Kasi oo, sa yung sabi ng iba na kahit inamin ng katulong or OFW yun, na kasalanan niya, nilagay niya yung bata. Pero meron din yung part na oo, yung laging nangyayari na tinakot ang isang tao. So, the best is pray the situation para lumabas yung katotohanan. And nandito yung mga video na sinasabi ko. Ilagay ko na lang dyan. Idagdag ko. ماما يا عمري شو عم تعمل هون؟ تعال نصلي الله. انا حمودي لك يا عمري وين اخوك؟ وين اخوك يا روحي؟ لك حمودي يا عمري يا حمودي يا الله وين الولاد؟ يا الله وين اخوك؟ انزل شوي سكر يا الله وينه؟ May something off na nararamdaman ako dito. Tapos may nakita akong comment, hindi naman daw sa automatic machine nilagay yung bata, kundi sa ordinary yung washing machines lang. Ito may CCTV footage na lalong nagdiin kay Kabayan at hindi niya ginawa. May karapatan siya na lumaban. Ano ba talagang totoo, sis? May nagsabi na nakita sa CCTV na nilagay niya. May nagsabi na hindi niya nilagay. Saan po mapanood CCTV footage na yun? Di po nilabas ang CCTV pero yung nasa news dito ng Kuwait may CCTV footage nakita doon na kusang nilagay sa ordinaryong washing machine yung bata kaya di makadeny si Kabayan dahil may katibayan. Ano sis, nilagay talaga niya sa washing machine ang bata? Oo, kaya nga di na makapalag si Kabayan kasi sa ordinaryong washing machine nilagay yung bata. Ay ganun ba? Diyos ko po. Posible kasi sa ordinaryong washing machine nilagay ang bata, di naman siguro makaakyat yung bata sa ganun na washing machine, di ba? Kaya nga kasi kung wala talaga ginawa si Kabayan, ilalaban niya yung side niya, kaso hindi eh. Umamin siya na nagawa niya sa bata kasi wala siyang laban lalo't na may CCTV. Pero may nagsabi na nakita sa washing, yung bata mismo ang pumasok. Din yung washing machine na automatic, naku sisi, siya lang nakakaalam talaga niyang at Diyos. No po sa ordinary washing nang nilagay ang bata. Inamin naman ni Kabayan yung nagawa niya. Kasi kung di niya ginawa yon, ba't niya sasabihin sa mga pulis na totoo yung bintang sa kanya? Diyos ko po, dapat iligtas niya ang buhay maganda at ay CCTV. Yan nga sinabi ko, kahit sa sobrang depressed si Kabayan, hindi niya yan magawa kasi alam din niya na ang kapalit ay buhay din niya. Dapat si Kabayan huwag siyang susunod kung anong sasabihin ng amo niya dapat. Wala na laban, umamin na si Kabayan at tumakas pa. Nakakulong ngayon si Kabayan at iniimbestigahan pa. Ang pangyayari, nakakulong na siya, wala po nakakaalam ng lahat kundi sila. Yung po ang news dito sa Kuwait. Isa pa may nakita ko, ayaw magpaimbestiga ng mga amo, kawa talaga si Kabayan, dinidiin, baka nga kapabayaan ng mga amo yan, tapos yung katulong diniin. Hello, good evening everyone. Tapos may CCTV daw sis, kaso binura ng mga amo kasi kung totoo na si Kabayan ang gumawa, baka na patay na siya ng amo niya sa bugbog. Kawawa si Kabayan. At sabi, ang tagal, 10 years niya sa kanyang amo. Nakita ko sa video, mga comment niya, yung... Ang sabi ni ate? Hello, good evening everyone. Nasad lang ako kay Kabayan ba? Nakita ko sa video, mga comment niya, yung
sa pagpatay sa ano tungkol sa bata na inalaga niya na pinatay niya sa washing. Baka hindi basta sa ano ko lang kasi yung kabayan daw sabi nila matagal na siya sa amo niya. Tapos ngayon pa niya gagawin. True Baka naman. ano lang ba, aksidente lang ang pangyayari tapos yan din sa amo niya. Kasi sila dito, hindi yan sila marunong, hindi sila depende, hindi naman lahat ganun ganyan ng amo. May ganyan talaga mga ugali nila, hindi sila mag-accept kung anong mali ganin nila. Hindi sila hindi sila marunong tumanggap kung anong mali nila. Tapos yun, diniin sa katulong. Yan ang hirap sa hindi marunong Yung amo niya, hindi magpakumbaba, nasasabi nila. Dapat pantay-pantay. Yung mga pulis, dapat Mag-humbilize. si kabayan na kung ano talagang pangyayari. Dapat pantay-pantay. Kaya hindi biro niyang ganyan na At itong kumakalat na video na to, 2 beses ko nang nakakita ng may comment na, naku, hindi po yan siya. Hindi ganyan ang uniform ng mga pulis sa Kuwait. Hindi po, ang alam ko is, parang itong sinabi niya, na naku, hindi po yan siya, Malaysian po yan. So, ingat-ingat po tayo sa pinapakalat natin. May karma din to. Lalo pag hindi kayo marunong mag-accept ng pagkakamali ninyo. Ang daming nagsabi na 10 years naman pala siya. Yung 10 years na nanilbihan. Medyo 50-50 din tayo. Tapos ito rin nagsabi, hello, this video PDRM Malaysia, sabi dito. Ang daming nagsabi. So, kung ano-ano na lang video yung pinapakalat natin, for content, not good. So, advice ko din sa inyo kasi ang dami ko rin nakikita na comment doon is ako talaga binabantayan ko. Hindi naman ako nagja-judge, sabi doon sa comment. Ako kasi binabantayan ko din yung alaga ko kasi buhay yun. Tapos kahit naglalaba ko, naglilinis, nagluluto, naghugas ng pinggan, is binabantayan ko yung bata kasi doon ako nakatukay. Sabi nung isa sa comment. Ito rin ang gusto kong idagdag. Tama po siya. Kahit yung medical, yung mga doktor, nurse, basta yung buhay, nakaakilap yung buhay sa trabaho nila. Yun po talaga ang tinuturo. Sa school, kahit naman sa elementary, high school, may pa hint-hint silang tinuturo na pag buhay, nakasabuhay ang iyong trabaho, or kahit yung buhay mo, tinuturo diba na tignan mo at alagaan mo. So parang kailangan nating i-time manage din na huwag lingatin sa isip at mata yung mga alaga nating mga bata, lalo pag isa tayong caregiver or katulong. Kasi nag-aral ako ng isang caregiver, yun yung laging sinasabi naman ng teachers. Kasi mostly ng trabaho ng caregiver is actually bata at matanda or pag-aalaga. Parang katulong na rin eh. Pero mas sa pag-aalaga ng buhay. So parang matuto tayong mag-manage kung yun talaga ang pinili nating trabaho. Mahirap talaga pero talagang ganun kahit pagiging isang magulang sa anak. Mahirap, magiging caregiver ka din ng mga anak mo. Tapos questioning ka pa ng buhay. Kung bakit ganyan yung kinahinatnan ng anak mo. At sarili mo rin. Questioning ka ng buhay. And bakit ganyan kinahinat ng buhay mo tapos sinisisi mo sa ibang tao. So, sa bagay, hindi naman natin alam kung anong nangyari. Baka malay mo, pinagtrabaho siya ng 24 hours or more than, puyat. Tapos, medyo, kasi tumagal naman siya, di ba? So, the best is prayer talaga. Huwag na tayo makisali sa gulo. Pero actually, ang isang bright side nito is para imbestigahan talaga nila ng mabuti yung kaso. Lalo yung yung 2 months ba yun na nilibing na OFW? 2 months na naaagnas na bago makita na nilibing pala sa bakuran nila. So, i-pray na lang natin ang isa't isa natin, lalong-lalo tayo mga pamilya na may mga pamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa or kahit malayo. Lagi nating i-pray sila, nakakalimutan natin yun. Protection yun para sa kanila. At i-pray din natin ang relationship natin na kahit malayo is meron pa ring intact connection. Tapos relationship natin sa Diyos. So, ang mas maganda gawin na lang natin na content is, ipaglaban is, gawin nila yung tamang panghuhusga sa kaso, pag-iimbestiga, at yung tamang lahat yung tama.
tamang investigation, tamang judgment, at lumabas yung katotohanan na wala talagang ma-judge na walang kasalanan. Kasi yun yung laging nangyayari, di ba? Yung laging nadidin is yung walang kasalanan. So, yun na lang pang gawin nating content i-pray natin. Excuse me. Confirmation. And let's pray one another. Sana iwasan na natin na mag-post kasi mayroon talagang kaakilap na karma yun. Ewan ko ba ilang gabi na parang nababagabag ako na ngayon lang ang gumanda yung araw, promise. Ilang araw na parang uulan, tapos may umuulan na araw, makulimlim, tapos nasa top pa kami ng floor, yung hangin grabe as in malakas, tapos lalo pag gabi. Dahil doon maingay yung yero, yung tangke, parang aangatin, promise. Tapos inaano talaga numunuot yung yung kaba. Tapos nung na-realize ko na may nagawa ata akong mali. Parang yung intuition ko nag-spark ngayon. Ito siguro yun. Nung na-realize kong ito yun, hala. Of course, kailangan nating mag-reflect, accept, and repent sa sarili, sa Panginoon. Kasi inopen ko ng sarili ko sa spirituality. Pag isa ka ng spiritualist, or healer, or awakener, or whatsoever they call it, babalik agad sa'yo. Kung kahit konti, oo. Mararamdaman ng spirit mo yun. Yung minsan bigla ka na lang. Ang ganda naman ng pagkakaluto sa pagkain. Ako pang nagluto para alam ko kung malinis o hindi. Yung kasama ko hindi naman natatai ng walang dahilan. Alam mo yung matatai ka, tapos biglang, oh God, kung ano na naman tong nangyayari sa katawan ko at experience ko, patawarin mo nawa ako. At ipakita mo kung ano yung pagkakamaling nagawa kong yun. And kung ano mang nagsasabi ng hindi maganda, ganito, lagyan mo ng enlightenment at ipakita sa akin yun. Papakita talaga ng Diyos kung ano yun. At isa yun is ito. Alam ko, meron pa rin nagsasalita ng hindi maganda, nag-isip ng hindi maganda, pero isa to. Ilang araw akong nababagabak, tapos ngayon lang yung kahit puyat ako, mga mag-aalas 3 ako natulog, or mag-aalas 4, kasi meron pang oras na hihintayin para makatulog ka, minute, ganun. Tapos, nagising ako sabihin mo ng 4, ako natulog 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. 5 hours lang ang tulog ko. Tapos, gising ko, okay lang. Kasi minsan, mararamdaman ng katawan yung hindi magandang tulog, di ba? Ayan. So, kailangan ko magbigay ng clarification in opinion. Kasi, alam ko, I opened the situation also sa aking messages or content na ginagawa. So, ayan, hindi rin kasi tayo naggumawa ng yung search na parang ginagawa natin na nakisama na lang tayo para lang may ma-content. Hindi ko naman sinisiraan yung iba din kasi alam ko yung naisip ng iba is magbigay din ng advice. Pero ang naisip nila is ganito, ganyan na hindi rin nila alam kung saan sisimulan. May ganun na party. Yung gusto mong gumagawa ng advice. Tapos may nakita kang ganito na gusto mong i-link. Pero hindi mo alam ang gagawin mo. Pero naisip mong ganito ang sasabihin mo. Tapos bigla kang gumawa. And dahil doon sa post na yon, may biglang nakisama. Tapos bigla mong nalaman na, hala! Yung binigyan mo ng advice is of course yung iba mamomotivate. Makukunin yung advice at mamomotivate na titignan yung sarili nila muna bago, kasi meron kasi tayong kailangan din natin i-consider yung levels na sinasabi nila yon. Levels of understanding, levels of teaching, levels of everything. Then, of course, kahit may na-motivate ka doon, pero sa part mo, nung nalaman mo na, hindi pala ganun na nangyari. Di, of course, makukonsensya ka,
may doubt na darating. At maganda rin namang mangyari yun na maglilid sa reflection, acceptance, and repent. Kaysa wala. Kasi yun yung nakakatakot. Yung as in walang acceptance na may fault ka din dun sa part na yun. So, well, ang point ko din doon, so, na, talagang, gumawa ka na lang ng siguro. Yung gusto mong kumuha ng example, tapos, mas maganda siguro, well, yun ang talaga nating isipin. Yung mag-search mo na bago gawing example, yung darating na message. Lalong-lalo pag sa video ng iba. So, I'm not aiming to shame anyone or give any judgment, but an advice na sa sarili ko at sa atin lahat na kailangan talaga nating mag-search further at i-realize bago gumawa ng advice and motivation, then pag-aralan na sinasabi nila, then ibigay at gawing example sa bibigay mong advice. So, yan ang pagkakamali ko. Kasi, marami din kasi akong nakikita na may mga vloggers akong napapanood na grabe yung napanood ko nung isang araw. Nag-asawa itong girl, vlogger sila, nag-asawa itong girl ng foreigner, tapos yung asawa niya is farmer. Tapos may Filipino na nag-chat daw, OMG. Tapos excited sila kasi mag-New Year or Christmas ata yun. Syempre, excited at merong order. 100 bucks, 100 kilo. Tapos yung effort, yung packaging, yung gas, kasi sarili nilang vehicle. Tapos hindi pa sa kanila yung yung farm. Parang tagapagbenta lang sila, parang siguro may percentage. Hala. Pinuntahan nila yung store na sinabi daw ng Filipinong to na nag-chat. Wala daw silang kilala na ganun na pangalan. Ang lakas naman ng trips, nakakahiya. Kaya sinabi ko din na hindi talaga, bilang isang Pilipino, kahit ganito ang culture natin na concern, kindness, pagkakawang gawa, nawawala talaga, nakukurap ng generations ngayon. Yun? Pang inggit or greediness? Kasi, dahil ba ganun na nagva-vlog yung Filipinong yun with the partner na foreigner, malay nyo, baka hindi, pinaghihirapan naman nila yung kung ano meron sila, kung ano nakikita sa vlog, kung anong sinishare nila. Hindi natin mag-gets yung mga taong yun. Automatically, corrupted ang meaning doon. Corrupt na yung ugali, mas pinaiirad yung Kasi, ang leading lead ng evilness or demonize ay ang sarili through ego and pride talaga. Kahit i-deny natin yan, doon at doon talaga babagsak. Lahat, kasi meron akong share about disobedient. Good and bad is my part sa disobedient, but it depends. Good can be disobedient because there's a limitation and boundaries na kailangan niyang i-recognize kasi mayroong abuser na isang tao. Kung hindi niya i-recognize yang disobedient. Yung bad na yan, disobedient automatically kasi corrupted siya at gumagawa siya ng hindi maganda sa kapwa. Pino-project na niya yung hindi magandang pag-uugali niya sa kapwa niya, and obviously, nakikita natin at na-experience natin. Diba? So, lahat may two witnesses. Between good or bad. Unhealthy or healthy. Immature or mature. Every word has explanation. Understanding has two witnesses also. Lying has two witnesses, which is white lie at yung talagang lie. So, I hope may naintindihan kayo. So, walang taong naano sa crime na yan. Walang taong hindi man gumawa ng crime. Every unwise actions is a crime. Yun. Itong cellphone ko talaga nag-off ng kusa niya. Ewan ko ba? Andyan pa ba sila? Mga
ewan ko ba, nasa isip ko is hacker. Kusa kasing nag-off eh. Minsan naman kaya ko tong i-on ng 1 hour. Wala pang 1 hour na nagvi-video. So, projecting your bitterness, unhealthy pride and ego, or anything bad to your fellow is a crime. Gaslighting the truth is a crime. Oppressing your fellow is a crime. Ano yun? Yung crime na yan is meron din two witnesses between good and bad. So, it depends. Yun ang hindi ko matanggap. Alam nating lahat gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, pinatakas nyo 600. Nasaan ang konsensya nyo, uy? Illegal na illegal ng Pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-utos sa'yo, Maan? Kapalit na ng milyones. Basta ang mga tao, pinagbibigyan mo ng 20 mil. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa'yo. Guys, nasan na yung mga mga nasa Senate hearing nahuli sa GMA, sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Oh, wala na. Pinatakas na nila. Pinatakas na kasi nila, Maan. Oh. Umikot ang puwet niya nung may gumawa ng manifesto. Buti na lang tatay niya, senador. Oh, bakit? Oh, isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Hindi kailangan malaman nila to eh. Nanggigigil kasi ako eh. Oh, mga BI. Totoo sinasabi namin, di ba? 600 plus kayong BI na nanonood sa amin ngayon. Alam nyo ang lahat ng istoryang to. Kaya Maan, malis ka na dyan sa Clark. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Graceful exit. Bago pa lumala Mag-resign ka na ito. lang. Kasi hindi kami titigil talaga hanggang di ka naaalis dyan. Hanggat hindi ka naaalis sa pwesto mo. Ikaw, Jurel, malis ka na rin, mag-resign ka na. Baboy kayo pareho. Akala nyo civil service lang. No. Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, nahuli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong Wala Leon na. Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasing samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi ako nag-FB. Shoutout sa 800, nakalampag ba ang nasa immigration? 888? Dumami. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan, di ba, guys? Alam nila yan. Na Tatlong pinatakas ni eroplano. Maan yan, tatlong eroplano. Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong tigbe 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi Bactor, 20,000 bawat isa. Maan, mag-resign ka na. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Sorry ka. Sorry ka. Dapat talaga tanggalin na sila. Pati yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa utos eh. Susunod Kasi sila nga- sa utos pero naiinis sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo, yun ang pahirap sa'yo, Maan. Binigyan mo lang kasi ng tigbe 20 mil. Ayun, ang sama-sama ng loob ngayon ng mga Kung tao. tuloy yung nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Ayan. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys. Lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasan na yung mga Taiwanese na yon? Sige nga. Nasan na yung mga nahuli na sa Pogo? Sige nga. Samantalang ang mga Pilipino, ini-execute sa China. Kung saan, ganito mo na konti. Hindi, may sinasabi siya. Hindi ko nababasa. Wow, ang masasama nila, tama yan, dapat. 1,028. Diba nakalampag ang Bureau of Immigration? Ano ngayon? Mga taga-immigration ng Clark. Ayaw Pogo! magsalita eh. 3 eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. 3 eroplano. Gano'ng kahaba eroplano? Ha? 200 passengers daw ang 200 kada isang eroplano. Hindi lang daw 200 eh. 200 plus, ganun. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin checkin. Mag-resign ka na, Mag-resign ka na. Mali ka ng ginawa mo sa akin. Mag-resign ka lang. Akala nyo civil service, akala nyo hindi lang ako maipasok sa BI. Hindi. Mas magandang posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas magandang natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa ng lolo ko ng sambayan ng Pilipino. Niloko mo isang bayan ng Pilipinas. Maya ka, Maan. Maya ka, Jerol. Maya kayong mag-iina. Mahiya kayong Mag-anak. lahat. Kayong mag-ama.
Kala nyo? Mayabang pa yung kapatid nagpakita pa na kasama yung kapatid ni Alice Go, kumakain dun sa resort ni Romy, yung vlogger na si O, tingnan Romy. mo, Oh. ginago mga madam si tatay. Oo! Talagang Di tinago ba pinipilit nila si Tatay Digong ang kadikit ni Alice Guo? Ano Pipilit sabi nila. ni Alice Guo? Walang kinalaman si Tatay Digong dito. Oo, sinasabi pa I nilang have the video. Magkasama si Maynard at ang kapatid ni Alice Guo. Oo, magkasama si Maynard, kapatid ni Maan. Magkasama kumakain sa resort. Lahat ng nasa Pogo, ang nagpatakas nasa Clark. Correct. Oh. Ano ngayon? Kawawa ang backdoor na sinasabi nilang Mindanao. Walang kasalanan ng Mindanao. Ang nagpatakas nasa Clark, Pampanga lang. Tandaan Jurel! nyo, pag ako namatay, may pumatay sa akin, si Maan ang hanapin nyo, si Jorel ang hanapin nyo, si Ian ang hanapin nyo, si Bianca ang hanapin nyo. Pamilya pa ni Maan. Sama na natin. And thank you for watching. Na mahaba ng sinabi ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I hope you understand and learn something. And click the bell notification, like, comment, share.